Ikaw ang binibining na ninanais ko, binibining marikit na dalangin ko. Medyo nahuhuli siya sa paglalakad dahil patuloy pa rin siya sa pagmamasid sa kalagayan ng mga taong naroon. Pero nagulat siya nang bigla na lang may bumunggo sa kanya na dalawang lalaki. Pagkatapos ay agad na mabilis na tumakbo ang mga ito. Sinundan niya ng tingin ang mga ito at nakita niya ang wallet niyang pinagpasahan ng dalawa. Chapter 6. Samantha, anak, ikaw na lang ang bahala dito, ha? Uuwi na ako at para makapagluto na rin ako ng hapunan natin. Maaga uuwi ang kapatid mo ngayon. At para na rin makapaghapunan tayo ng maaga. Bilin ng nanay niya sa kanya habang naghahanda ito sa pag-uwi. Alas 5 pa lang ay gumayak na ang nanay niya para makapaghanda na ng hapunan nila. Naglagay pa ito ng bangus para sa lulutuing hapunan nila mamaya. Sige ho, Nay. Ako na lang ang bahala dito. Huwag na rin kayo bumalik. Ako na ang bahalang magsasara sa pwesto. Ipapaubos ko na lang tong isda. Total, kaunti na lang naman. Sagot niya sa ina habang winiwisikan ng tubig ang mga isdang nakalatag sa harapan niya. Day off niya ngayon sa resto, kaya naman tinutulungan niya ang ina sa pagtitinda. Nagbilin lang ang nanay niya saka na rin ito mabilis na umalis. Suki, halika na, dito ka na bumili. Sariwa pa tong mga isda ko, mapupula pa ang hasang. Sulit na sulit ka dito. Sigaw ni Marites na katabing pwesto niya. Natawag pa nito ang ale na pumipili na ng isda sa kanya. Kahit naiinis siya sa ginawa ni Marites, ay pinipigilan niya ang sarili na huwag magalit. Suki, dito ka na bumili, sariwa pa, at bibigyan kita ng dagdag. Pilit pa rin natawag ni Marites sa babae, kahit na nakapili na ito sa kanya. Nainganyo naman ang customer niya sa alok na dagdag ni Marites, kaya naman, dahil sa pagpupumilit nito, lumipat kay Marites ang ale na sana ay sa kanya nabibili. Wala na siyang nagawa. Nagpakawala siya ng malalim na buntong hininga at pinipigilan ang sarili na sugurin ito. Napupuno na siya sa pag-ugaling iyon ni Marites. Isa-isa niyang ibinalik ang mga isdang napili na ng customer. Kung minsan talaga ay nauubusan na rin siya ng pasensya sa mga customer na masyadong demanding. Mga customer na laging pinagigiitan ang kasabihan na customer is always right. Lagi nilang ganyan yung si Marites, nangaagaw ng customer. Ang sarap bigwasan ng uso nitong sobrang pula dahil sa kapal ng lipstick. Nagmumukha tuloy clown. Parati pang nakanguya ng bubble gum na para bang laging may hinahalikan. Samantala ang isda lang naman ang nagagandahan sa kanya. Bubulong-bulong ding sabi ni Kiray sa katabing pwesto niya sa kanan niya. Hayaan mo na lang, Kiray. Baka malaki ang pangangailangan. Pabiro pang wika niya dito. Nagingit-ngit man ang kalooban niya dahil sa ugali ni Marites ay hindi na lang niya ito pinatulan dahil wala rin naman siyang mapapala. Muli siyang bumutong hininga at nagsimula nang magtawag uli ng customer. Suki, suki! Sariwa pa tong bangus. Masarap pang sigang. Sigaw niya sa mga taong dumaraan habang patingin-tingin. Uy, Sammy! Magkano 1 kilo ng bangus? Wika ni Aling Kuring na suki na nila. Kayo ho pala, Nay Kuring. 150 lang po. May tawad na. Malaki ho yan. Nakangiting wika niya sa ginang. Sige, Sammy, bigyan mo ako ng 2 kilo. Wala na bang bawas yun? Wika pa nito. Naku, Nay, sagad na yun. Ikaw nga lang binigyan ko ng presyong 150 kasi malakas ho kayo sa akin eh. Isa pa, tingnan nyo ho, sariwang-sariwa pa yan. Nakangiting muling wika niya sa ginang. Totoo ba? Baka binobola mo lang ako ha? Wika naman ito habang nakangiti. Nako, hindi ho. Hindi ho ako marunong mambola. Biro pa niya. Ikaw talagang bata ka. Sige na, sige na. Kukunin ko na lahat yung bangus mo. Total naman malakas ang sinigang na bangus sa potahe sa karinderya ko. Nakangiting wika ni Aling Kuring. Ay talaga ho. Naku, maraming salamat ho, Nay Kuring. Makakauwi na rin ako nito ng maaga.
Tuwang-tuwang wika niya. Agad kinilo ni Sammy ang mga bangus. 4 na kilo at 3/4 po, bali 712 pesos ho. 700 na lang ho, para bumalik kayo uli sa akin. Nililisan ko na, Nay, ha? Nakangiti pa niyang wika. Oo, nak, linisan mo na. Ito pala bayad. Salamat at may tawad. Wika ng ginang at sabay abot ng 1,000 pesos. Ito ho, Nay, sukli niyo ho. Wika niya sabay abot sa 300 pesos na sukli. Pagkaalis ng customer ay nagsimula na rin siyang magligpit. Swerte mo naman, Sammy. Kinuha na lahat ng suki mo yung paninda mo. Makakauwi ka na ng maaga. Nakangiting wika ni Kiray sa kanya. Huwag mag-alala, makakarami ka rin mamaya. Nakangiting wika naman niya. Ay, ano ba tong mga sta mo? Bilasana, nadudurog na. Tingnan mo ang mga mata, namumuti na. Ang pula-pula ng labi mo. Pero yung hasang ng isda mo, ang putla-putla. Galit na wika ng customer sa tapat ni Marites. Napalingon bigla sila ni Kiray sa pwesto ni Marites. Ganon din ang iba pang nagtitinda dahil sa malakas na pagsigaw ng customer na inagaw ni Marites sa kanya kanina. Ibalik mo sa akin yung binayad ko sa'yo. Galit pa rin na wika ng babae. Ang sama-sama naman ang tingin ni Marites sa Ali na halos bukahan niya ito ng apoy. Ayan kasi napapala niya. Mahilig kasi mang-agaw ng customer eh. Yung tuloy. Natatawa pang tura ni Kiray. Natawa lang siya at hindi na lang nito pinansin ang sinabi ni Kiray at nagpatuloy siya sa ginagawang pagliligpit. Ay, ubos na yung paninda mo? Wika ng Ale na customer niya kanina at nagbalik ng isda kay Marites. Ay, wala na ho. Diyan na lang kayo bumili sa katabi ko. Sariwa pa mga isda niyan. Sabay turo sa pwesto ni Kiray. Ay, sige, dito na lang ako. Wika pa ng customer, saka na namili kay Kiray. Uy, salamat ah. Dito mo sa akin tinuro. Pagpapasalamat ni Kiray sa kanya, pagkaalis ng customer. Wala yun, no? Siyempre, kanino ko pa ba siya ituturo? Alangan naman na ituro ko pa siya dun sa malayo. Ikaw talaga? Natatawang biro pa niya dito. Malapit na siya matapos sa pagliligpit at pag-aayos ng mga balde at iba pang ginagamit nila sa pagtitinda. Nagulat naman siya na biglang may wallet na na-shoot sa timba na isinasalansan niya. Bigla siyang napatayo ng tuwid mula sa pagkakayuko habang hawak ang wallet sa kanang kamay. Nagtataka siyang nagpalinga-linga upang hanapin ang taong naghagis nito doon. Alam na niya ang galawan ng mga magnanakaw na ito sa lugar nila. Napapailing na lang siya habang nakatanaw sa papalayong grupo nila Kado. Naisip ng dalaga na may nabiktima na naman ang grupong iyon. Pero ang ikinababahala niya ay baka mapagbintangan siyang magnanakaw ng may-ari ng wallet na iyon. Yun ang inaiwasan niyang mangyari. Napagdesisyonan na lang niyang idaan na lang ito sa barangay hall nila mamaya at ibigay kay Kapitana. Ilang sandali ay natapos na niya ang pagliligpit. Bitbit ang mga dadalhin niya kasama na ang wallet. Kiray, mauna na ako sa'yo ha. Paalam niya dito. Kinuwayan lang naman siya nito. Pero di pa man siya lubusan nakakalayo mula sa pwesto nila, ay ganoon na lang ang gulat ni Sammy nang biglang may humablot sa braso niya. Give me back my wallet. Wika ng isang baritonong boses. Ramdam niya ang higpit ng hawak nito sa braso niya. Paglingon niya ay tumambad sa mata niya ang isang matangkad at napakagwapong mukha ng lalaki na bakas ang galit sa muka. Ikaw ang binibining na ninanais ko, binibining marikit na dalangin ko. Ikaw ang nagbigay ng kulay sa aking mundo. Sana ay